Kalma? Paano kung kakalma, Tia Esperanza? Sabi niyo sa akin kahit kayo ay nakatanggap ng tawag na nalunod si Yuki. Kaya nga tayo nagpumilit na makakuha ng flight pauwi dito sa Pilipinas, hindi ba? Ay Diyos ko, Josephine! Magdahan-dahan ka naman! Hayan at papasok na lang tayo sa rest house ni Vanica ay baka maaksidente pa tayo! Aba, ay bakit walang tao dito? Naku po, Josephine. Talaga yatang napaglaruan tayo ng kung ano sa Japan. Pasensya ka na. Nabigyan patuloy kita ng stress. Kumalma na tayo, ha? Hoy! Bakit mo binubuksan yung pinto ng bahay? Papasok ako. Hindi naman nakalaki. Medyo nakaawang pa nga, oh. Ibig sabihin may tao dito. Baka naman hindi lang nailak. Hindi! Mga baboy! Mga walang iya! Anong ginagawa niyo sa harap ni Yuki? Dear Miss Amy, minahal ko siya kahit siya'y aswang. Dear Miss Amy, pag-ibig ba ito o sumpa? Dear Miss Amy, natatakot ako sa kanyang lihim. Ito ang aswang love story. Dear Miss Amy. Naranasan niyo ba ang mga ibang bansa para sa ikabubuhay ng iyong itinatatag na pamilya? Ang hirap labanan ng homesickness, ano? Pero paano kung sa kabila ng paghihirap ninyo, malalaman niyong niloloko pala kayo ng asawa niyo at sa best friend yun na kumari niyo pa? Ito ang dinanas ng ating letter sender para sa ating upload ngayon. Kung nakaka-relate kayo sa karanasan niya, open ang aming comment section para sa inyong lahat. Kahit wala kayong kaparehong karanasan, pero gusto niyo nang iparating sa amin ang inyong opinyon, lapag lang kayo ng komento. Labis naming ikasisiya ang makita ang inyong mga komento. Samahan niyo kami hanggang sa katapusan ng kanyang sulat. Simulan na natin ang pagbabasa. Dear Miss Amy, at sa mga tagapakinig ng inyong channel, ako po si Josephine. Kasalukuyan akong nasa isang retreat home sa parteng Calabarzon at nakikipisan sa mga madre. Tumutulong ako sa mga outreach nila sa mga batang nasa ampunan. Nagbabaka sakali na baka muling gumawa ng paraan si Yuki para makausap at makasama ako. Kung bakit at paano ako nakarating sa sitwasyong ito, ay nag-umpisa mula sa isang tawag na natanggap ko na hindi na naisin ng kahit na sinong magulang na matanggap. Nasa Japan ako noon, sa parteng Kyoto. Nagsisilbi bilang personal assistant ang tiyahin ng aking asawa. Nang isang umaga, habang naghahanda ako ng umagahan, ay bigla akong makatanggap ng overseas call mula sa Pilipinas. Ohio, Josephine! Ohio, at please lang po wag niyo na akong nihongguhin. Dahil ang good morning na yan ang kahustuhan ng alam kong Japanese phrase. Hay nako kang tao ka, Josephine. Sabi ko sa'yo, mag-practice ka. Anong silbi ng galing mo sa pagsusulsi kung bukya ka sa pakikipag-usap? Paano na kung hindi mo ko kasama? Tutulala ka na lang, parang timang. Puro hi! Lumulusot naman eh. Lusot ka dyan. Ang daming nagkakakross na sakang sayo sa totoo lang. Kaso naman, hindi ka makausap at gawa ng limitadong Japanese vocabulary mo. Grabe naman sa sakang, Tia. Pwede namang singkit na lang. Nagiging katunog nyo tuloy yung mga Japayuki nating customers dito sa tailor shop na nyo. Ang singkit, bansag sa mga Tsekwa. Sakang talaga ang tawag sa mga Hapon ng mga Pinoy dito. Sabi nga sa kantay, huwag kang iibig sa sakang. Pero kung madaming lapad, arigato gozaimasu, gumastos ka. Yan! Kakabarkado nyo sa mga entertainers, ganyan na din kayong magsalita. Apply na din kaya kayo sa Omis eh. Siguradong kikita kayo ng malaki. Type! Yan kasi. Sige, tili pa kayo. May 2 years na akong nasa Japan. Nagtatrabaho bilang all-around girl Friday ng tita ng asawa ko. Siya si Tia Esperanza. Matandang dalaga siya at nagtapos ng vocational course ng pagsasastre. Na-scam siya ng isang peking employment agency na ang talagang trabaho
magpadala ng mga babaeng magiging parausan sa Red Light District. Nakatakas si Tia Esperanza at napulot ng isang lokal na kyuto. Sa awa ng Haponesa, kinuha siya bilang tauhan ng kimono repair shop nito at kalaunan ay sa kanya na ipinamana. Bilang personal assistant niya, ako ang nag-aasikaso ng mga pangunahing pangangailangan niya. Kasama na siyempre ang meals. Ganito nagsisimula ang aming araw. Eto po ang isang basong tubig. Kasi naman, kundangan na may patili-tili pa kayo. Nainom na ba ninyo yung pang-umagang gamot ninyo? 30 minutes before breakfast yun. Opo, Manang Josephine. Nanermon ka na naman. Maituloy ko lang yung usapan natin. Kung bata-bata pa talaga ako hahada ako doon sa red light at mansasaklang ng mga Hapon. Ay, kalokohan nyo talaga, Tia Esperanza. Naku, si Yuki siguro yan. Alam nyo na. Birthday niya today. Siya, sagutin mo na yung bata at baka... Oh, bakit nakakunot yung noo mo? Tita, hindi ko kilalang number na to. Pagkakita ko sa numerong nakarehistro sa screen ng cellphone ko, bigla ako nakaramdam ng kakaibang kaba. Yung wala namang dahilan, pero ramdam mo na may masamang bagay o balitang nagbabadya. Parang may mga malamig na kamay ang pumipigil sa akin na sagutin ang tawag. Naginginig ang kamay ko na pinindot ang answer button. Hello? Oo, ako nga si Josephine. Sino sila? Hindi. Josephine, anong nangyari? Oh, ano't nabitawan mo na ang cellphone mo? Hindi ito totoo. Ayoko maniwala. Naku po, ano't wala nang kulay ang mukha mo? Ano bang sinabi ng tumawag? Tia, si Yuki! Si Yuki! Diyos ko po, ang aking munting angel! Yuki! Bakit mo iniwan si Mama? Unknown caller. Walang panluloko sa tono ng boses. Sinabi sa akin na lunod ang aking anak na si Yuki na noong araw na yon ay nagdiriwan ng 7 taon ng kanyang kaarawan sa Pilipinas. Inasahan kong marinig ang boses niya mula sa cellphone ko. Pero isang masamang balita ang natanggap ko. Sinikap ni Tia Esperanza na pakalmahin ako. Sinabi niyang baka prank caller o na may mera na akala ay maluloko ako. Pero bago pa niya matapos ang pagpapaliwanag sa akin, ay ang telepono naman niya ang nag-ring. Saglit lang naging usapan nila ng kung sino mang tumawag. Pero nang humarap siya sa akin, ay panabay kaming napakagulhol. Kaparehas ng natanggap kong balita ang nakarating sa kanya. Uuwi ako ng Pilipinas. Kailangan kong makita si Yuki. Sige, Iha. Uuwi tayo. Sasamahan kita. Bibigyan ko din ng mag-asawang sampal ang asawa mo. Dahil hindi ko makontak. Patay ang cellphone kung kailan kailangan natin siya makausap. Si Vani ka ba? Tinawagan mo na. Hindi rin po sumasagot eh. Aba, anong nangyayari sa mga lintik na yon? Tia, paano kung totoo natanggap nating balita? Hindi ko po kakayanin. Kailangang tibayan mo ang loob mo, Iha. Mula Kansai International Airport, sumakay kami ng earliest flight na available pa Pilipinas. Bandang hapon ay nakalanding na kami sa Maynila at nakadaan na sa bahay ni Tia Esperanza sa Quezon City para kumuha ng sasakyan na siyang ginamit namin papunta sa rest house ni Navanica. Doon nakatakdang idaos ang kaarawan ni Yuki. Gabi na nang marating namin ang lugar at muntikan pa kami mabangga dahil sa nagmamadali akong marating ang rest house para makita ko ang aking anak. Umasa akong isang masamang biro ang tawag at muli kong mayayakap si Yuki. Pero hindi. Pagbukas ko ng nakaawang na pinto ng rest house, tumambad sa akin ang aking asawa at si Vanica. Kapwa walang saplot. Nasa tumba-tumba at nakapaibabaw si Vanica sa kanya. Habang ang maliit na ataon ni Yuki ay nasa harap nila. Mga
Mga walang iya! Anong ginagawa niyo sa harap ni Yuki? Josephine? Love. Huwag mo akong malaf-love dyan, ha? Iliyaban ko kayo ng impacta makatingigan na babae yan! Mare, hayaan mo muna kami magpaliwan. Wala akong kumaring ahas! At wala akong asawang taksel! Ang kapal na mukha mo na tawagin pa akong Mare! Kayong kinakabayo mong asawa ko! Josephine, Huwag mong maituloy-tuloy ang sasabihin mo! Pareho kayong may kasalanan. Ikaw na babae ka! Mangangati ka na ng asawa ko pang pinili mong kumamot sa'yo! At ikaw, George! Talaga namang kinamot mo pa ang nangangating harap niya! Anong gusto mong gawin ko? Wala ka dito. Wala akong makaramay. Karamay pala! Umalis kayo ng babae niyan sa harapan ko! Bago ko pa kayo mapatay at kayo ang bahay ng mga nakikiramay! Mga hayop! Pagkatapos noon, pinulot ko ang mga nakakalat na saplot nila sa lapag at ibinato ko yun sa kanila. Magkasiksik silang dalawa na naglakad ng nakatungo habang pilit na itinatago ang kahubdan nila. Sa galit ko, hindi ako nakatiis at inapakan ko sa paa si George. Sinundan ko pa ng isang unday ng kamao ko sa sikmura niya. Dahil sa sakit ay napaluhod si George. Nagalit si Vanica sa ginawa ko at akmang susugurin ako ng sabunot ng may kamay na humawak sa pulsuhan niya. Tama na. Umalis na lang kayo ng tahimik. Nananakit ang babaeng yan eh. Anong gusto nyo? Basta na lang naming tanggapin ang pagwawala niyan? Kayo ang nagkamali. Matuto kayong magpakumbaba. Asawa yung tinarantado nyo. Oh, tuluyan mo ng kinalimutan na kasalang lalaking kinalantari mo. Umalis na lang kayo, Vanica. Kumilos na kayo, George, at magbihis. Hindi ganyang nakahayang ang mga kahubdan ninyo. Magkaroon naman kayo ng kahit kaunting kahiyan. Tayo na, Vanica. Hintayin mo ko, Josephine. Mag-uusap tayo. Hindi, George. Wala na tayong pag-uusapan pa. Iaalis ko sa lugar na tong anak ko. At doon ko na siya ibuburo sa lugar namin. Anak ko din siya, Josephine. Anak natin siya. Nawala na ang pagiging ama mo sa kanya nang gawin niyo ni Vanica. Ang kababuyan ninyo sa harap mismo ng kapaong niya. Sa tulong ni Lolo Ambo na family friend ng pamilya namin at ni Tia Esperanza, naiuwi ko sa family home namin si Yuki at doon na ibinurol sa amin salas. Ang Ichimatsu doll niya na binili ko sa Japan at iniregalo ko para sa kanya nung 5 years old siya. At ang huling larawan na kinuha para sa kanyang 7th birthday party sana, nakapatong sa ibabaw ng kanyang kabaong. Sa tuwing mapapatingin ako doon, ay hindi ko mapigilang mapaiyak. Agad naman akong dinadaluhan ni na Lolo Ambo at Tia Esperanza kapag nakikita nilang nagiging sobrang emotional na ako. Lagi niyang yakap ang Ichimatsu doll na yan. Kasi iniisip daw niya na ako yan. Na kapag inaamoy daw niya, parang naaamoy na niya ako. Josephine, hayang ka na naman. Baka magkasakit ka na sa kaiiyak mo. Ang bata pa na Yuki para mawala at lisanin ang mundong to. Yun talagang aksidente. Hindi natin inaasahan ang mangyayari. Alam niyo ba, palagi niyang sinasabi sa akin. Alam na daw niya na ako yung mama niya bago pa siya ipinanganak. Na ako daw yung pinili niyang mama. Josephine, ikalma mo ang sarili mo. Hindi malikot na bata si Yuki. Masunurin yan eh. Bakit naman siya pupunta sa dagat nang wala siyang kasama? Josephine, hindi nagpunta si Yuki sa tabing dagat, kaya siya nalunod. Sakay siya ng yate at doon naganap ang balagim na katapusan ng anak mo. Ano? Nahagip ko ang isa sa mga tauhan sa rest house ni Vanica. Binayaran siya ng malaki ni Vanica para umalis na dahil nakita niya ang nangyari. Ayon kay Lolo Ambo, yung tauhang yon ang nagpapatakbo ng yate at silbing tagabantay ni Yuki habang nasa kabilang banda naman sina George at Vanica. Hindi niya namalayang nakaalis ng bata sa tabi niya at nakapunta sa dalawa.
Inabutan ni Yuki na naghahalikan ng dalawa at nagsisigaw ang bata. Dala ng impluwensya ng alak ay nagpanting ang tenga ni Vanica at nasampigan nito si Yuki, dahilan para mahulog ito sa dagat at malunod. Ang tawag na natanggap namin ni Tia Esperanza tungkol sa pagkalunod ni Yuki ay galing mismo sa tauhang yon. Patakas niyang kinuha ang mga numero ninyo ni Esperanza mula sa cellphone ni Vanica. Naawa daw kasi siya kay Yuki at sayo. Dahil balak talaga nung dalawa, ay saka na lang sabihin sa'yo kapag naipalibing na ang bata. Hayop! Mga hayop sila! Demonyo! Walang kapatawaran! Pagbabayarin ko sila! Ay naku, Josephine. Maghunos dili ka, iha. Lolo Ambo, tawagin ninyo ang nurse, bilis. Sabihin nyo na kailangan ng tranquilizer. Oo, sige. Hayop kayo, George! Vanica! Magbabayad kayo sa ginawa niyo sa anak ko! Tinurukan ako ng pampakalma. Pagkatapos ay inalalayan ako ni Tia Esperanza sa kwarto ko para makapahinga. Panay ang daloy ng luha ko habang nakahiga ako. Napatingin ako sa litrato sa may bedside table ko. Isang larawan na kinuha sa ospital matapos kong manganak. Nakangiti kami ni George at buhat namin si Yuki. Nagbalik sa akin ang nakaraan. 7 taon na nakalipas nang bigyan kami ng mga magulang namin ni George ng flight tickets papuntang Japan. Nasa kalagitnaan ako ng pagluluto ng breakfast noon nang dumating si Tia Esperanza. O ano, George? Sinong bagong dating? Ako. Sino po bang inaasahan yung darating, Josephine? Tia Esperanza? Bakit po kayo napadalaw? Ang mama mo kasi at ang mama ni George ay napagkasunduan na regaluhan kayo ng flight tickets pa Japan. Reward niya sa inyo para daw ma-inspire kayo na lalong magsigla sa buhay. Nakakaya naman po kay na Mama Susan at kay Mami. Sila na nga pong sumagot sa kasal namin ni George. Sus, kasal ba namang matatawag ang civil wedding ninyo? Tia, kayong granding kasal sa simbahan o simpleng kasal sa West, parehong binding yon. Ang mahalaga ay legal na kami ni Josephine at hindi ba sa live-in na lang. College sweethearts kami ni George at parehas galing sa may kayang pamilya. Pero on and off kami hanggang sa makagraduate dahil priority namin na makatapos ng walang kahit anong issue. 5 taon kami naging mag-on pagkatapos nun at kalaunan, nagdesisyon na kami magsama. Hindi kami humingi ng suporta sa mga magulang namin dahil gusto namin patunayan sa mga sarili namin na hindi kami magiging pabigat. Bagay na hinangaan ng magkabilang partido. 7 taon kami nagsama ni George, saka kami nagdesisyong magpakasal na sa West. Ay nako, ewan na namin sa inyo. Inaalok naman namin kayo na kami nang bahala sa gastos, puro kayo tangge. Abay para kayong walang kamag-anak. Ano pang silbi namin? Tia Esperanza, gusto lang naman namin ni Josephine na tumayo sa sarili namin mga paa. Kung alam nyo lang kung gaano kadami ang mga kabats namin na hanggang ngayon ay umaasa pa din sa magulang. Tapos ang daming anak. Napag-uusapan na din lang ang anak. Paano ba kayong dalawa? Aba 33 na si Josephine. Ikaw naman George ay 35 na. Mahirap na para sa babae ang mga anak kapag sumampa ng 30. Tungkol po dyan, nagdesisyon na po kami ni Josephine na hindi na mag-aanak. Aampon na lang po kami ng aalaga ang hayop. Aso siguro o pusa o baka pareho. Kainaman kayong dalawa. Ay, nako. Bahal na nga kayo. 2 weeks all-expense paid trip ang bigay ng mga magulang namin. Hindi naman din kami naging masyadong magastos dahil sa Kyoto, kung saan ang destinasyon namin, ay may bahay si Tia Esperanza. Doon kami tumuloy sa halip na sa hotel. Sa huling araw ng aming bakasyon, ay napagdesisyonan namin na dumaan sa isang maliit na shrine na kilala sa pagbibigay ng biyaya ng masayang pagsasama sa mag-asawa. Habang nandun kami, ay may ginawa si George.
Anong ginagawa mo? Bakit mo pinagkakalawit ang mga hiniliit natin? Ang tawag daw dito ay yubikiri. Yubikiri? Ano yon? Ang ibig sabihin daw nun ay pinky promise. Pero pwede ding finger cut off. Ano? Ay, ayoko niyan. Nakakatakot naman yan. Nasa isang shrine pa naman tayo. Tapos dadali ka ng ganyan. Hindi ako duwag, Miss Amy. Pero sobra lang talagang respeto ko sa mga bagay na may kinalaman sa pangako sa Diyos at sa mga puwersang hindi natin nakikita. Takot ako mapaglaruan. Kaya naman nung marinig ko ang paliwanag ni George, ay agad kong pinawi ang kamay ko. Pero naging maagap siya. Hinawakan niya ako sa pulsuhan at tinitigan ako sa mata. Gusto ko lang ipakita sa'yo kung gaano ko pinapahalaga ng pagkasama natin, Josephine. Ay, sige na nga. Ano ba yung yubikiri na yan? Pagkakalawitin natin ang mga hindi liit natin ng ganito. Tapos? Tapos, nangangako ako na ikaw lang ang mamahalin ko. Na hindi ako titingin sa ibang babae. Ikaw lang sa puso ko. Sumpang pangako kung sino man ang magsinungaling, sa paglunok ng 10,000 karayom, siya ay papatayin. Grabe. Ang morbid naman niyang pangakong niyan, George. Ginikiliputan tuloy ako eh. Ganyan ako kaseryoso sa sama natin na to. Hanggang kamatayan, Josephine. Ikaw lang. Hindi naman na kailangan ng ganyang kabigat na pangako. Basta't ipakita mo lang. Sapat na yun para sa akin. Nang sumunod na araw ay nagpunta na kami sa airport para umuwi pabalik sa Pilipinas. Medyo hindi maganda ang gising ko noon. Nahihilo-hilo pa ako at parang nilalagnat. Ipinagpalagay ko na lang na dala ng pagod. Pero nung boarding na kami, ay nakaramdam ako ng pangangasim ng sikmura at ilang ulit ako nagpabalik-balik sa banyo. Nagdesisyon si George na dalhin na ako sa ospital. Nalaman namin, 2 weeks pregnant ako. Nagbunga ilang beses namin pagkalimot ni George na gumamit ng proteksyon habang nasa Japan kami. Pag-uwi namin sa Pilipinas, dala namin ang hindi inaasahan pero magandang balita. Sinalubong kami sa bahay ng tuwang-tuwa na si Tia Esperanza, habang ang best friend kong si Vanica naman ay biglang-bigla. Nako, George! Kay gandang balita! Magiging lola na kami ng mga mama nyo. At bago kami tumandang tanda, ay mararanasan namin na magkaapo. Tia Esperanza, sabihin nyo naman kay mama na pahawakan sa amin ang aming anak. Baka naman pagkalagsang ng bata ay hindi na nyo bitawan. Ipinapaalala ko lang sa inyo na kami po ang magulang. Ubod ka ng damot. Nagpapaalala lang po ako. 2 linggo pa lang ang anak namin sa sinapupunan ni Josephine. Kaya no, at mas bahiting-bahiti pa kayo sa amin. Baka naman mamaya may pusod pa ang bata ay ini-spoil nyo na. Akala ko ba hindi na kayo mag-aanak at pets na lang ang pagbubuhusan nyo ng atensyon? Ano't bigla kayo nagdesisyon na bumuo ng bata? Hindi nga din namin inaasahan ang nangyari, Vanica. Ilang beses kaming nakalimot na gumamit ng proteksyon. Hindi ko din inaasahan na may nabuo. Kundi pa ako inatake ng matinding morning sickness nung boarding na kami. Hindi naman kasama sa plano ninyong bata, di ba? Kagaya ng binanggit ni George. 2 linggo pa lamang yan. Dugo pa lang. Ipalaglag nyo na. Anong katarantaduhan yan, Vanica? Hindi ka ba nangingilabo sa sinasabi mo? Nagiging praktikal lang naman ako. Hindi nila pinagplanuhan na magkaroon ng anak. Baka mamaya yan mapabayaan lang nila. Kaysa sa magdusa ang bata, edi ilaglag na lang. Natagpuan ko ang sarili ko na napangiti sa tagpong yon. Halo ang ngiti ng saya at ngiti ng pait. Yun ang mga araw na inakala kong ayos lang ang lahat. Nakaibigan kong tapat si Vanica. Na totoong loyal sa akin si George. Nang maalala ko ang pagtataksil ng aking asawa, ay napahagulhol ako. Biglang nagbago ang paligid. Umulan ng yelo at natagpuan kong sarili ko sa mismong shrine kung saan nangako si George sa akin. Pero ako lang ang nandun. Nang iligid ko ang aking paningin sa lugar, ay may nakita akong isang magandang babae na puting-puti ang mahabang buhok. Parang snow ang balat niya sa sobrang puti. Maging ang suot niyang kimono ay puting-puti din.
Ito yung shrine na pinuntahan namin ni George noon Bakit ako nandito? Sinong nandyan? Yakusoku yabuti wai kinai. Ano? Anong sinabi mo? Matane. Teka! Sandali! Hintayin mo ako! Yuki! Anak! Nasaan ka? Nandito si Mama! Bumalik ka, anak! Josephine, Iha. Iha, gumising ka. Nananaginip ka. Tita Esperanza, nandito si Yuki. Narinig ko siya. Bumalik ang aking si Yuki. Iha, panaginip lang yon. Wala si Yuki. Hindi mo ba naaalala? Nasa baba siya. Nakaburol. Biglang bumalik ang lahat sa akin. Oo, wala ng aking munting anghel. Namatay siya habang wala ako. Napayakap ako kay Tia Esperanza at humagulhol. Nang tuluyan na akong kumalma, ay ikunento ko sa kanya ang napanaginipan ko. Naghahapon ang babae sa panaginip mo. Ang ibig sabihin ng una niyang sinabi ay hindi mo dapat sinisira ang pangako mo o hindi mo dapat sirain ang iyong pangako. At ang pangalawa niyang sinabi ay magkikita tayo ulit. Pero hindi ko siya kilala, Tia Esperanza. Wala akong kilalang ganong itsura. Eto naman ay sa pantaha ko lang. Huwag mong masyadong pangahawakan. Alam mo, sa tinagal-tagal ko sa Japan, parang katulad din nila tayo. Naniniwala sila sa mga nilalang na hindi nakikita ng ating mga mata. Parang espiritu. Maligno. Engkanto, ganon. Oo, sa tingin ko, nang magbitaw ng pangako niya si George, ay may nakarinig na nilalang sa paligid. At yon ang nagpakita sa'yo. Sana lang ay mali ako. Pero mukhang mapapalo si George sa ginawa niya. Winala-wala ko na lang ang sinabi ni Tia Esperanza. Inisip ko na baka sinakyan lang niya ako bilang konsiderasyon sa damdamin ko. Pero sa pangatlong gabi ng burol ni Yuki, isa sa mga kasambahay namin na Trining ang pangalan, ang bigla na lang nagsisigaw na nanakbo palabas ng kusina. Hawak niya ang kanyang hinliliit sa kanang kamay. Nagdurugo yon. Isinisigaw niyang may aswang na kumagat nun. Sabay turo sa Ichimachu doll ni Yuki habang isinisigaw na may sa impacto yon at may masamang espiritu na kasanib doon. Para mahinto ang iskandalo at mapakalma ang mga bisita, ay agad ako nagpatawag ng sasakyan at ipinasugod siya sa ospital. Sinamahan naman siya ni Tia Esperanza at bandang 1:00 na ng madaling araw nang makabalik sila ng driver. Ikinonfine si Trining. Opo. Pasensya na po kayo kanina sa pag-iiskandalo ng aming kasambahay. Josephine, nakabalik na si Esperanza. Nandun siya sa may lanay. Puntahan mo na siya at may sasabihin siya sa'yo. Ako na muna ang estima dito sa mga nakikiramay. Sige po, Lolo Ambo. Kayo na po munang bahala. Tia Esperanza, nakabalik na pala kayo. Oo, pinahagip nga kita kay Lolo Ambo at may sasabihin ako sa'yo. May problema ba, Tia? Maliban sa iskandalong ginawa ni Trining kanina, ewan ko Iha, ang gulong ito sa pagitan niyo ni George at nang makating si Vanica ay lalo pang gumugulo. Anong ibig niyong sabihin? Si Trining ay totoong naputulan ng hinliliit. Pero yung claims niya ng tungkol sa aswang at sa mga may nakasanib sa Ichimatsu doll ni Yuki ay maaaring dahil lang sa lasing siya. Ano po? Habang nagsisigaw si Trining, isang nurse ang nakapansin na amoy alak ang hininga niya. Kaya tinest siya at hayon, positive siya na lasing. Talaga naman, iinom-inom, di naman pala kaya. Lintis na nag-hallucinate pa ang lokaret. Pero may nalaman ako. Na ano, Tia? Dala ng pagkalasing ni Trining, kung ano-ano ang nakikita ng tanga,
May babae daw na nakatitig sa kanya at pinagbabantan siyang palulunukin ng 10,000 karayom kapag hindi siya umamin sa kasalanan niya sa'yo. Ano namang ginawa niya sa akin, Tia? Napakabait ni Trining at maasikaso sa akin. Sa amin ni Yuki. Tumatanggap siya ng bayad mula kay Vanica para ialis si Yuki sa bahay kapag sumasalisi silang dalawa ng asawa mo. Panganay sa 9 na magkakapatid si Trining. Siya lang inaasahan ng pamilya niya sa probinsya. Nauunawaan ko kung bakit niya nagawang tanggapin ang bayan ni Vanica. Pero hindi ako tanga. Natatanggapin ko pa pabalik ang isang ahas sa poder ko. Kaya naman, sumaglit ako sa ospital kung saan nandun si Trining. Binigyan ko siya ng huling buwan na sweldo niya at separation pay. Panayang iyak niya at hingi ng sorry. Pinakinggan ko lang siya. Pagkatapos ay umuwi na ako. Bandang hapon ng sumunod na araw, nabalitaan na lang namin na patay na si Trining. Lumunok siya ng santambak na karayom. Natanggap ko ang tawag ng ospital habang nagpapahinga kami ni Tia Esperanza sa kusina at nagmimerienda. Josephine, sinong tumawag? Bakit ganyan ang mukha mo? Tumawag ang ospital. Patay na si Trining. Lumunok daw ng sandamakbak na karayom. Diyos ko, paano daw nangyari yun? Saan naman siya kumuha ng mga karayom? Hindi rin daw maintindihan ng mga bantay sa ospital. Sabi nila natagpuan na lang si Trining na nasa supply room ng ospital. At wala nang buhay. Panay karayom ang bunganga, lalamunan. At may ilang nakatuloy na sa sikmura niya. Ay naku, sumalangit nawa ang kanyang kaluluha. Dinala na sa probinsya nila ang mga labi ni Trining. Si Yuki naman ay 5 araw na ibinurol. Hinintay lang namin na makarating ang mga lola niya sa magkabilang panig. Ang nanay ko kasi nasa Singapore noon at pumapasyal. Ang biyanan ko naman ay nasa Australia at dinadalaw ang hipag ko na doon na nakabase. Magkabilang partido ay parehas na sa akin kampi at walang may gustong konsintihin si George. Kahit ang biyanan ko ay sinabihan na ako makipag-anal na, sinabihan din niya ako na hindi na welcome si George sa bahay nila at itatakwil na niya ang asawa ko bilang anak. Oo, Miss Amy. Hindi ako inapi ng mga in-laws ko. Hindi konsentidora ang biyanan ko. Masasabi ko napakapalad ko bilang isang manugang. Pero isa akong ina na nawala ng anak. Nangibabaw ang lungkot ko sa pagkawala ng aming si Yuki. Kaya hindi ko masyadong ma-appreciate ang pagmamahal na bumubuhos sa akin ng mga panahon yon. Sa araw ng libing ni Yuki, may ilang oras pa akong tumigil sa puntod niya kahit patuluyan na yung natabunan ng lupa. Nak, Yuki, naririnig mo kaya si Mama? Sorry, wala ako sa tabi mo nang mawala ka. Nasaan ka man? Sana masaya ka. Hindi ka malilimutan ni Mama. Josephine, uulan na. Halika na. Umuwi na tayo. Ipinapasabi ni ng mama mo na pasensya ka na at nauna na silang umuwi. Hindi na kasi kaya ng mama mo ang lungkot. Naunawaan ko po si Mama. Ang sakit. Ang sakit-sakit nito. Halo-halo lang nararamdaman ko. Tinatanong ko pang sarili ko kung bakit buhay pa ako sa kabila ng matinding sakit na to. Tinatanong ko ang Diyos, bakit hindi na lang ako? Malulungkot ang anak natin yan kapag narinig ka niyang nagkakaganyan ka. At ano naman ang alam mo sa nararamdaman ng anak ko? Anak natin. Ama niya ako, Josephine. Ama? Ang kapal na mukha mong tawagin pa din na ama ka ni Yuki. Kayong wala kang nagawa nang pagbuhatan siya ng kamay ni Vanica sa yate. Anong katarantaduan niyang sinasabi mo, ha? Naglaro si Yuki sa tabing dagat. Kaya siya nadala ng malaking alon at nalunod. Hanggang huli? Hindi ka aamin, ano? Isinama ninyo si Yuki nung gabi. Nagsalita ng tauhan ni Vanica na kasama niyo sa yate. Hanggang kailan ka magsisinungaling? Gusto mo bang tingnan ang mukha mo ngayon? Putlang-putla ka. Mag-usap tayong tatlo, Josephine.
Ikaw, ako, at si Vanica. Oo naman, George. Mag-uusap pa tayo. Sa korte! Oh. Pagbabayarin ko si Vanica at ikaw. Hindi ako tatahimik na lang. At itatratong aksidente ang nangyari kay Yuki. Itinuloy ko ang kaso laban kina George at Vanica. Tumayo din bilang saksi ang tauhan ni Vanica na kasama nila sa yate na siyang nakakita ng pangyayari. Pero naibasura lang ang kaso ko. Dahil may tiyuhin si Vanica na judge sa Supreme Court. Down na down ako noon, Miss Amy. Pakiramdam ko, napakawalang kwenta kong ina. Gusto kong bigyan ng maayos na buhay si Yuki kaya ako pumayag na maging assistant ni Tia Esperanza dahil malaki ang sweldo na inaalok sa akin. Napilitan ako mag-ibang bansa dahil ramdam ko hindi na sapat ang sinisweldo namin ni George sa Pilipinas para mabigyan namin ng maalwang buhay si Yuki. Naging kapalit naman noon ay ang pagkawala ng aming anak. Maging ang hustisyang aking nais para sa kanya ay hindi ko nakuha. Hapon na noon at paalis na kami ni Tia Esperanza nang magkasalubong kami ni na George at Vanica sa parking lot. At talaga namang bit-bit mo pa yung babaeng yan? Pinanindigan mo na ang pangangalo niya, George! Tia Esperanza. Huwag mo akong matiyatya dyan. Galit na galit ang mama mo sa'yo. Ano bang nangyari sa'yo? Pinalaki ka namin ng ayos. Ano at naging ganyan ka? Hindi ka na naawa sa asawa mo. Iniya mo kami ni Susan. Si Josephine pa talagang nakakaawa, Ninang. Bakit? Inano ba siya ni George? Nakikipag-ayos si George. Pero walang ibang ginawa yung si Josephine kung hindi pagtabuyan ng asawa niya. Para bang asong may rabies na laging nakaangil kapag kinakausap. Hoy, babaeng makatipa kaysa sa higad. Hindi na kita inaanak nang kalantariin mo ang pamangkin ko. At para sa kaalaman mo, nagbalik na ako ng kandila sa mga magulang mo. Ah, ganon. Lalong hindi ko kailangan ng ninang na makitid ang isipan na kagaya mo. Anong sinabi mo? Tama na, Vanica. Tayo nagkamali. Matuto tayong magpakumbaba. Ano ipagkukumbaba natin, George? Mali bang magmahal? Sinaktan ba natin yung si Josephine? Nagkasya akong nakatago lang, nakamasid. Kahit ang biglang nasirang plano nyo na di kayo mag-aanak, sumuporta pa din ako. Nagninang pa ako kay Yuki. Anong sinabi niya, George? Bago pa dumating si Yuki ay Matagal ko nang mahal si George. College days pa lang namin ni Josephine. Mahal ko na siya. Ako mismong lumapit kay George para maging kabit niya. Inilugar ko ang sarili ko. Nagkasya ako nakikihati kahit palihim. Diyos na mahabagin! Hindi ka lang pala makate. Garapal ka pa. Hindi ka kaya karmahin yan? Karmahin? Ang alam ko sabi sa Biblia, hindi masamang magmahal. Isa pa, at least ako tahimik na kabit. Alam kong posisyon ko. Kaya dapat si Josephine alam din yung lugar niya. At yun ay maging maunawaing asawa. Wow! Eh di ikaw na. Ang Dakilang Kabit of the Year Award for the most outstanding bantay sa lakay skills. Grabe! Pinanindigan mo talaga ang kakatihan mo? Makati na kong makati. At least ako, napaligaya ko si George sa mga pagkakataong kailangan niya ng mainit na katawan na mayayakap. Dapat ka magpasalamat ka pa sa akin eh. Naging generous ako. Hindi ko siya sinulot sa'yo. Impacta ka? Buburahan kita ng mukha! Ginagawa yan! Hindi sinasabi! Pero bago pa ako nahagip ni Vanica ay humarang na si George sa pagitan namin. Niyakap siya nito at dahan-dahang inilayo sa akin. Si Tia Esperanza naman ay inakbayan na ako at iginiya pabalik sa aming sasakyan. Habang nagwawala si Vanica, pahabol akong tinawag ni George. Pakawalan mo ako, George! Gaganti ako! Manahimik ka! Kuriring-kuriri na ako sa'yo, Vanica! Diyan ka sa kotse at magpalamig ng ulo mo. Josephine, hintayin mo ako. Pupuntan kita. Mag-uusap tayo. Aayusin natin to. Babawi ako sa'yo. Itatama ko ang pagkakamali ko.
Doon ka na lang bumawi sa susunod mong magiging asawa, George. Hintayin mo na lang ang annulment papers na bababa sa'yo. Tia Esperanza, mawalang galang na ho. Pero ang asawa ko ang kinakausap ko at hindi kayo. Ipinapaalala ko din sa inyo na ang pinag-isa ng Diyos ay hindi dapat paghiwalayin ng tao. At ipaalala ko rin sa'yo na nasa 10 utos ang huwag makiapid at huwag mong pagnasaan ng hindi mo asawa. Dadalihan mo pa ako ng salita ng Diyos. Gayong kayong dalawa ng kabit mo ang may matinding pagkakasala. Sa sinabi ni Tia Esperanza ay natamema si George. Napatungo na lang ito at tahimik na sumakay sa sasakyan kung saan nandun ang nagsisigaw pa din na si Vanica. Walang lingon likod kami sumakay ni Tia Esperanza sa van at lumarga na ng alis. Mula sa korte, dumaan kami sa isang kilalang pizza restaurant sa may bukana ng LRT Taft. Pagkatapos noon ay bumiyaya na ulit kami. Pag-exit namin mula Magallanes, ay kinausap na ako ni Tia Esperanza. Ano nang balak mo niyan, Josephine? Alam mong anuman ang maging desisyon mo, ay suportado ka namin. Gusto kong malibang. Yung may uuko pa sa isipan ko. Gusto ko sanang sumama sa inyo sa probinsya. Di ba sabi ninyo gagawin ninyong parang extension ng kimono repair shop? Yung bahay niyo doon? Yan sana ang balak ko, Iha. Ang alukin ka na magpatuloy bilang assistant ko. Nahihiya lang akong alukin ka dahil baka isipin mo naman na sinasamantala kita. Ano bang pananamantala? Ang palad ko nga dahil kakampi ko kayo ni na Mama Susan. Hindi ko man yun masyadong ma-appreciate ngayon dahil nagluluksa pa ako kay Yuki. Pero abot-abot ang pasasalamat ko sa inyo. Take all the time in the world, Iha. Nandito kami para sa'yo. Dave, sa rest house tayo. Gabi na nang marating namin ang property ni Tia Esperanza. Magandang bahay at may malawak na solar. Maganda din ang pagkakalandscape. Maalwan sa mata at medyo malayo sa ingay ng kalsada. May ilan kaming katabing bahay na nakahanga din ng struktura. Pagdating namin, sinalubong kami ng ilang kasambahay. Ipinakilala ko ni Tia Esperanza sa kanila. Hindi bilang pamangkin ng asawa niya, kung hindi kanang kamay niya. Pagkatapos ay sinamahan na niya ako sa pinakalikod ng property kung saan may bungalow na nagsisilbing repair shop ng mga kimono na ipinapadala sa kanya ng mga kliyente niya sa Japan. Eto ang kimono repair shop ko dito. Pero hindi ito registered as business. Paano yon? Basta ibinabagsak na lang dito? Isipin mo na lang na para mga kamag-anak na nagpapaayos ng gamit ang mga kliyente natin. Ipapadala nila dito via courier ang mga kimono. Tapos, inaayos natin dito. Tapos, ipadadala ko pabalik kapag tapos na. Bali walang nakakaalam na taga rito na may ganito? Sabihin na nating isa itong kapilihan ko. Pero, ibinabayad ko naman ng maayos ang pamilya ng property na ito at sinasagot ko rin naman ang lahat ng benefits ng mga nananahi dito. Nabanggit nyo na lang din ang gumagawa. Ilang kami rito? May 8 akong regular na taga-repair. At may ilang part-timers. Basta ang kalakaran dito ay kapag kumuha ng kimono na i-repair, iaabot yun sa manager. Which is ikaw na. Kapag nakatapos, saka mo iaabot ang bayad. Paano ang pagkain nila? Sagot ba natin? Oo, merienda sa umaga, tanghalian, at merienda sa hapon. Kapag may overtime tayo, sagot natin ang hapunan at midnight snack. Hatid sundo din sila ng sasakyan sa pick-up at drop-off point. Marami pang ipinaliwanag sa akin si Tia Esperanza. Nagtapos kami sa usapan na babalik siya pansamantala sa Kyoto sa weekend at maiiwan ako doon para pamahalaan ang lihim niyang repair shop. Umalis si Tia Esperanza ng Sabado ng hapon. Saktong day off yon ng mga tauhan ng mga mananahi. Ang mga kasambahay naman ni Tia Esperanza ay abala sa kanya-kanyang gawain sa bahay. Kaya parang solo ko na rin ang lugar. Bit-bit ang ichimacho doll ni Yuki ay naupo ako sa swing na nasa bandang likuran ng property. Niyakap ko yun ng mahigpit at hinayaan kong tumulo ang aking mga luha.
Miss na kita, Yuki. May tao ba dyan? Thelma? Tin? Nena? Ano ba yan? Bigla namang lumamig. Hindi ka dapat nakakalimot magsuot ng jacket. O kahit shawl lang kapag ganitong pahapon na. Lumalamig kasi ang hangin dito. Tanda kita! Yun agad ang nasabi ko nang tingnan ko ang babaeng bagong dating na lumabas mula sa likod ng makapal na mga dahon. Naalala ko sa kanyang babaeng nagpakita sa akin sa panaginip ko. Pero agad ko yung pinagsisisihan. Dahil ang babaeng nasa harapan ko ay nasa 20s niya. May mahabang tuwid at itim na buhok. Parang bulak sa puti ang balat niya at may kakaiba siyang dating. Yung tipong para ka nakakita ng misteryosang nilalang na hindi parte ng mundo ng mga tao. Kahit ang paraan ng pananalita niya, misteryoso din ang dating. At sa pagtataka ko, para bang ang saya-saya niya sa sinabi ko. Talaga? Hindi. Ang ibig kong sabihin, nagkamali ako. Nagkamali? Kasi? Napagkamalan kita na ikaw yung babaeng kumausap sa akin sa panaginip ko. Pasensya ka na. Hindi, ayos lang. Alam mo ba? Minsan daw isang mensaheng mga panaginip. Lalo kung ito ay kakaiba at hindi mo inaasahan. Ganun ba? Sino ka nga pala? Anong ginagawa mo dito? Ako si Yuna. Yuna? Mananahi ka din dito sa kimono repair shop ni Tia Esperanza? Part-timer ka ba? Oo, parang ganon. Part-timer nga ako. Walang tahi ngayon. Iaayos ko pa kasi mga bagay sa tahian para may mapaglagyan ng mga kimono na parating. Bakit ganyan ka makatitig? Nang lingunin ko si Yuna ay medyo nawirduhan ako sa kanya. Dahil ang paraan ng pagtitig niya ay parang si Yuki kapag kinakausap ko. Yung tipo bang ikaw lang ang nasa mundo niya? Eksaktong larawan ng 100% undivided attention. Wala lang. Pinapakinggan lang kita. Ayaw mo ba? Hindi naman. Ang huli kasing tao na ganyan makatitig sa akin kapag nagsasalita ay... Ang may-ari ng magandang manika na yan? Paano mong nalaman? Paano hindi ko malalaman? Sa bagay no, nadatan mo akong umiiyak at yakap ang manikang ito. Oo, tama ka. Siya nga ang huling taong ipiniramdam sa akin na ako lang ang mundo niya. Miss na miss ko na siya. Huwag ka nang umiyak. Nalulungkot din siya kapag umiiyak ka. Pagkasabi nun ay marahan na pinahid ni Yuna ang luha ko. Tapos ay nginitian niya ako. Sa ginawa niya ay lalo ko lang naalala si Yuki sa kanya. Nang matapos siya sa pagpapahid ang luha ko, ay tahimik niyang hinawakan ang kamay ko. Marahang minasahe yun. Mga ilang sandali kami nanatili sa ganong posisyon hanggang sa narinig kong tinatawag ako ng isa sa mga kasambahay. Oo, nandyan na! Yuna, may bisita daw na dumating. Sasalubungin ko lang. Halika, sama ka sa akin. Hindi na, uuwi na ako. Ganun ba? Di sumabay ka na sa akin. Dito din sa gawing ito ang gate. May dadaan na lang ako sa patahian. May naiwan kasi akong gamit doon. Okay, sige. Hindi naman nakalakang pinto doon. Kita ulit tayo sa susunod. Oo, sige. Kita tayo. Ay naku po, ano namang lamig dito? Lolo Ambo, kayo pala yung bisitang sinasabi ng mga kasama ko sa bahay. Hindi ka ba giniginaw, Josephine? Abay, kulang na lang ay umulan ng niyebe dito sa sobrang lamig. Tignan mo, Uy, umuusok ang bibig ko. Ha? Hindi ko po pansin. Kung hindi ko lang saulado ang lugar na to, Esperanza, sigurado maghihinala ako na may malakas na elemento ang nagagawi dito. Bakit ka ba nandito at nag-iisa? Nagmumukmuk ka na naman ba? Hindi ako nag-iisa dito, Lolo Ambo. May kasama ako, si Yuna.
Sino naman yon? Yung isa sa mga taga-repair ng kimono ni Tia Esperanza, Oh, nandyan lang siya sa shop. May kinukuhang gamit niya. siya nga. Ay, tayo nga't sundan natin. Makita ko yung nagpangiti sa'yo. Alam mo bang ibang ngiti mo ngayon? Nabawasan din ang lungkot sa mata mo. Parang nagbalik si Yuki sa tabi mo. Hayan lang oh. Oh, ilang hakbang. Tara, ipakikilala ko kayo kay Yuna. Heto na tayo, Lola Ambo. Yuna! Si Josephine ako! May kasama akong kaibigan namin ni Tia Esperanza. Bakit walang sumasagot? Bakit hindi ako naririnig? Teka nga, buksan ko na nga itong pinto, baka hindi tayo naririnig. Yuna! May kasama akong... Walang tao dito, Josephine. Nasaan na yun? Bago natin ipagpatuloy ang pagbabasa ng sulat ni Josephine, ay nais namin magpasalamat sa inyong lubos na pagsuporta, pagtangkilik at pagmamahal sa Miss Ami Aswang Love Stories. Huwag niyong kalimutang suportahan din ang ating sister channels na Kwentong Takip Sinim, Aswang Diaries, Sityo Pangil, Sityo Bangungot, Aswang Confessions, at ang katulad namin na bagong channel, ang Aswang Radio. Para palagi updated sa ating latest uploads, hit the subscribe button at notification bell. Mag-comment naman kayo para magkakwentuhan tayo, ha? Ihintayin namin kayo sa comment section. Muli, ang aming taus-pusong pasasalamat sa inyong lahat. At ngayon, balik tayo sa pagbabasa ng liham ni Josephine. Binuksan ko ang pinto ng bungalow na silbing repair shop ng mga kimono. Inaasahang nandun si Yuna. Pero tanging katahimikan ang sumalubong sa amin ni Lolo Ambo. Hindi pa ako makapaniwala na wala si Yuna doon. Kaya pumasok ako at pinasadahan ng isa ang kabuuan ng lugar. Pero wala talaga si Yuna. Sa di ko maipaliwanag na dahilan, nakaramdam ako ng kakaibang lungkot at nagsimulang lumuha ang mata ko. Dapalingon ako kay Lolo Ambo. Wala si Yuna dito? Pansin ko nga, halo't umiiyak ka siya. Hindi ko din alam. Bigla ako nakaramdam ng lungkot eh. Tayo na nga, isara mo na tong shop mo at pumunta na tayo sa loob ng bahay. May dala ako na sigurado magpapasaya sa'yo kahit na papano. Piyaya? Oo, piyaya. At mga pastel buns na mayayema. Wow! Gusto ko yan! Paborito din yan ni Yuki. Oops! Alam ko na kung saan pupunta yan. Wag ining. Alam kong namimiss mo si Yuki. Pero wag masyado. Ang mabuti pa, paghatihan natin ang piyaya at pastel na yan, ang unang kagat ay para kay Yuki. Habang nagmimerienda ay sinabi ni Lolo Ambo sa akin na pinakiusapan siya ni Tia Esperanza na samahan na muna ako sa bahay niya. Dahil nag-aalala ito na baka kinakain ako ng pagluluksa. Iningiti ko na lang sinabi ni Lolo Ambo. Tumbok kasi ang sinabi ni Tia Esperanza at ipinagpapasalamat ko na nagpadala siya ng makakasama ko. Iba kasi ang pagluluksa kapag inatake ka ng lungkot. Daig mo pa ang sinasagasaan ng tsunami. Bagay na binanggit ko kay Lolo Ambo habang humihigop kami ng mainit na kaping barako sa garden. Wala namang masama kung nagluluksa ka, Josephine. Masakit mawala ng mahal sa buhay. Pero sana, huwag masyado. May paniniwalang matatanda na kapag labis ang pagluluksa natin, ay hindi din natatahimik ang kaluluwa ng ating pinagluluksa. Sinisikap ko naman, Lolo Ambo. Pero sa tuwing maaalala kong pagtataksil ni George, ang pagiging ahas ni Vanica, hindi ko maiwasang hindi maawa kay Yuki. Tuwing maaalala ko yun, nalabot talaga ako. Ikinalulungkot ko ang nangyari sa kasong isinampa mo. Wala eh. Sa tagal namin magkakilala ni Vanica, malay ko bang may chewin pala siyang Wes. Pakiramdam ko, Lolo Ambo, wala akong silbing ina. Hustisya na lang para sa anak ko. Hindi ko pa nagawang makuha para sa anak ko.
nagawa man nilang paikutin ng batas ng tao, hindi nila matatakasan ang singil ng tadhana. Hindi man sila napagbayad ng batas. Ito ang tatandaan mo. May sisingil sa kanila. Hihilingin nilang nakulong na lang sana sila. Lumipas ang ilang araw, naiayos ko na ang shop at dumating na mga kimonong aayusin. Naging okupado ang isipan ko na ibang bagay maliban sa pagluluksa dahil sa dami ng gagawin. Bagay na ipinagpapasalamat ko. Si Yuna at ang mga sandaling magkasama kami ang nagsilbing pahinga ng isip at damdamin ko. Pakiramdam ko kapag kasama ko siya, napupunan doon ang pagkawala ni Yuki. Yun nga lang, may kakaiba sa kanya. Kadalasan ay sa hapon lang siya dumadating at sa tuwing may mga nilalamay lang kaming tahiin o yung kailangan tapusin na magdamagan lang siya nakikisalamuha sa amin. Katulad na lang ng gabing yon. Habang nagmamando ako sa mga nagre-repair, ay napansin ko na lang na nasa pwesto na niya si Yuna at abala na sa pagsusulsi. Oh, magdamagan ulit tayo ngayon. Madalian daw yan, sabi ni Tia Esperanza. Rachel, sa'yo ko ipagkakatiwala yung kimonong pula. May hiwa yun sa may laylayan. Siguraduhin mong maayos na yun. Yuna? Nandiyan ka na pala. Hindi ko man lang nagparamdam. Busy ka kasi. Kaysa sa mga abala ko, nagsimula na ako magtrabaho dito. Paano? Eh di makikipagpuyatan ka ulit sa amin? Bakit daw maingay sila? Hindi ko alam. Teka nga't makikibalita ako. Dito ka muna, Yuna, ha? Babalikan kita. Lumabas ako saglit at nakiusyoso sa mga kasambahay namin na nagkakatuksuhan. Nalaman kong isa sa kanila ay niyaya na ng kasal ng kanyang boyfriend. At kaya sila nag-iingay ay dahil sa gusto ng mga kasamahan niyang umabay sa kasal. Pagbalik ko kay Yuna, agad kong ibinahagi sa kanyang nalaman ko. Medyo na-off lang ako ng konti, Miss Ami, sa naging sagot niya. Ikakasal siya? Talaga? Oo. Ipinakita pa nga niyang suot niyang engagement ring. Pero paano nangyari yon? May ibang lalaki siyang kinakatagpo. Paano mo naman yun nalaman? Ang babaeng yun, pakakasal siya sa mayamang lalaki na nag-alok sa kanya ng kasal. Pero ilang beses na niyang isinuko ang kanyang sarili sa kargador ng bigas dun sa palengke. Kabi-kabila ang pagsira niya sa kanyang pangako. Hindi maganda. Paano mo naman nalaman yun? May pakpakang balita. At may nakakarinig nito. Hindi lang tao. Medyo na-weirdohan ako sa pananalita ni Yuna noon. Malaman kasi, at parang alam na alam niyang sinasabi niya. Ilang sandali ko siyang tinitigan at pagkatapos, nagtuloy na din ako sa aking ginagawa. Lumipas ang mga oras at lumalalim ng gabi. Padalas na kaming lahat sa aming pagre-repair. Doon ko napansin na wala si Yuna sa pwesto niya. Inakala ko nagpapahangin lang siya, kaya lumabas ako saglit ng shop para hanapin siya. Yuna? Nandito ka ba? Aba, nasa na yun? Baka naman nasa harap. May tao ba dyan? Josephine, anong ginagawa mo dyan sa likuran? At dyan ka pa sa may dulo, madilim dyan. Lolo Ambo, hinahanap ko si Yuna. Akala ko nandito. Pero hindi ko naman nakita. Papunta na sana ako sa harapan pero may narinig akong kaluskos dito sa likod ng mga halaman. Naputol ang pag-uusap namin ni Lolo Ambo nang biglang may tumili sa likod ng mga halaman. Sabay kami napatingin sa isa't isa. Tapos noon, nagitla na lang kami na may nananakbo mula sa likod ng mga halaman. Nang tuluyan na siya makalabas ay natandaan ko kung sino siya. Isa siya sa mga kasambahay namin. Siya yung ikakasal na pinagkaguluhan ng mga ibang kasambahay ng bandang hapon. Agad namin siya nilapitan. Panay ang sigaw niya at ang lamig ng buong katawan niya. Magkatulong namin siyang inalalayan at tumayo para dalhin sa loob ng bahay. Pero bago pa namin nagawa yon,
May kumagat sa hinliliit niya. Ang mabuti pa, Lolo Ambo. Dali na muna natin siya sa loob ng bahay para mabigyan siya ng first aid. Ay, nako po. Ay, naku ah. At saan niyo naman dadali ng taksil na yan? Ha? Sino ka? Isang babaeng maputi na may tuwid at itim na buhok ang lumabas mula sa likod ng mga halaman. Namumula ang kanyang mga mata. Ang kanyang labi na parang pinahiran ng pulang-pulang lipstick ay kakulay ng kanyang mga kuko na mahahaba. Nakasuot siya ng puting kimono na parang gawa sa niebe. Ang obi niya o yung sash na nakatali sa parteng bewang niya ay kakulay ng kanyang labi at kuko. May nakasalaksak na headdress sa tuktok ng ulo niya na animoy naglalakihang mga karayom. Maganda siya, pero may hatid na kilabot ang presensya niya. Ako ang kagustuhan ng mga pangako. Ng mga pangakong napapako. Ang tagisingil sa mga taong nagtataksil. Isa kang pangakuan. Tama ka, tanda. At yung babaeng yan ay isang makasalanang naglalaro sa damdamin ng dalawang lalaki na kanyang pinangakuan. Umalis ka dito. Wala kang puwang dito. Alis! Tanga! Hindi yan sapat para palisin ako. Mamamatay ang babaeng yan. Wag! Wag? Bakit wag? Ano bang babaeng to para sa'yo? Isa siyang kasambahay namin. Hindi ko alam kung ano o gaano kabigat ang naging kasalanan niya. Pero hindi namin siya pwedeng basta hayaan na patayin mo na lang siya. Bakit mo siya pinagtatanggol? Hindi ba't ikaw ang biktima ng pangakong sinira? Paano? May pakpakang balita at ipinubulong niya ng hangin. Ang sino mang nagkasala ay aking sisingilin. Pagkasabi ng nilalang ng ganon ay nawala na siya. Ako naman ay sandaling natigilan. Narinig ko ang kaparehong linya na sinabi niya. Kasasabi lang yun ni Yuna nung magkasama kami sa patahian. Naputo ng aking pag-iisip nang marinig kong tawagin ako ni Lolo Ambo. Inalalaya namin ang kasambahay na makapasok sa bahay para lapatan ang paunang lunas. Panay ang iyak niya habang inaayos ni Lolo Ambo ang putol niyang hiniliit. Ako naman ay nagpatawag na ng ambulansya para madala na sa ospital ang kasambahay. Ilang sandali pa, kinuha na siya ng mga medic. Pinasama ko na si Cheche na isa ding kasambahay para maitawag sa akin kung ano man ang kailangan sa ospital. Cheche! Basta kapag may kailangan, tawag lang kayo. Nandito ka pala sa front door, Josephine. Bakit po, Lolo Ambo? Heto, nakuha ko tong manika na bigay mo kay Yuki. Alam ko na sobrang halaga nito sa'yo. Nakuha ko yan habang naghahanap ng palatandaan na makapagbibigay sa atin ng ideya kung ano o sino ang pangakuan na yon. Pero sinabi niyo kanina kung anong uri siya ng nilalang, hindi ba? Josephine, may mga nilalang na nabubuo dahil sa matinding emosyon o yung mga bagay na gusto nilang gawin. Katulad ng pangakuan na yon na nagiganti sa mga nagtataksil at sumisira sa pangako. Pero bakit dito? Yan din ang gusto kong malaman. Bakit siya nandito? Bakit mga sumira sa pangako ang kanyang tinututukan? At kung anong nilalang o elemento ang nagbigay sa kanya ng kapangyarihan para maisakatuparan ng kanyang adhikain. Saan niyo nga pala nakita itong Ichimatsudal, Lolo Ambo? Doon sa kung saan natin nakita si Lorna. Bumalik kasi ako doon at natagpuan ko yan. Malapit sa halamanan. Nabitawan mo siguro. Nanlamig ako nang mahawakan ko ang Ichimatsudal ni Yuki. Hindi ko yung dala ng mangyaring insidente. Iniwan ko yung nakaupo sa tokador ko sa loob ng kwarto. Hinimas-himas ko ang damiton para matanggal ang alikabok nang biglang. Aray! Anyari naman sa'yo. May tumusok sa akin eh. Ano ba to? Karayom? Haya na nga. Dumudugo na ang daliri mo. Baka naitusok mo dyan sa manika yung karayong kanina. Hindi ba't maghapong ka sa panahiyan? Baka nga ho.
Pero hindi yung totoo. Hindi na lang ako nagpaliwanag kay Lolo Ambo. Paano naman ang dami-dami nang nangyayari? Pagkatapos noon ay dumiretso na ako sa likod bahay kung saan nandun ang bungalow na ginawang shop. Pagdating ko, nabigla ako sa nakita ko. Lahat ng 8 mananahing naglalamay ng repair ng mga kimono ay nangasubsob sa mga mesa nila at tulog. Tanging si Yuna lang ang gising at nananahi. Habang papasok ako, ay minasdan ko si Yuna. Nandun pa din pakiramdam ko na parang hindi siya parte ng mundo natin. Ilang beses ko ding ipinikit mulat ang mata ko dahil tingin ko ay may kakaibang sinir ang nagmumula sa balat niya. Naramdaman niya yata nakatingin ako sa kanya dahil bigla siyang tumingin sa akin at ngumiti. Naalala ko na naman si Yuki. Pareho kasing ngiti nila. Nakabalik ka na? Oo. Ikaw saan ka nagpunta kanina? Bigla kang nawala. Nagpahangin ako. Kasi, medyo nahihilo ako eh. Oo, ganun nga. Nahihilo ako kaya ako nagpahangin. Kasi 'di ba? Yung ibang mananahi nagpapahangin kapag nakaramdam ng hilo. Kaya ginaya ko sila. Saan? Nagpunta ako sa may swing kanina, wala ka naman doon. Naku, nagtutugo ang daliri mo. Ha? Eto? Wala to. Titigil na din yan mamaya ng konti. Natugas ako ng karayom na nakatusok sa manigang to. Uy! Ano't sinubong mo yung daliri ko? Madumi yan! Nagulat ako nang bigla na lang isinubo ni Yuna ang daliri ko na tusok ng karayom. Pagkatapos ay marahan niya yung pinahiran ng panyo na galing sa kanyang bulsa. Pero ang labis na nagpagulat sa akin ay ang mga sumunod niyang sinabi. Alis ka na, sugat. Alis ka na, sakit. Huwag ka nang babalik kung ayaw mo akong magalit. Saan mo natutunan yan? Ha? Yun? Magic yun ng mama ko. Alam mo ba kapag nasusugatan ako? Ganun ang sinasabi niya. Tapos parang magic nawawala talaga yung sakit. Tapos ang bilis kumaling ng sugat ko. Bakit? Galit ka ba? Hindi naman. Nabigla lang ako. Yan kasi ang ginagawa ko kapag nasusugatan ng anak ko. Para hindi na siya umiyak. Siguro lahat ng mga mama may magic na ganun, no? Siguro nga. Nagdire-diretso na ang tulog ng mga mananahi. Kami na lang ni Yuna ang nagtawid ng lamay ng pagre-repair. Nang magsimula ng sumikat ang araw, ay nagpaalam na siyang uuwi. Pinayagan ko naman na siya dahil magdamag na siya nagtatrabaho. Nang tuluyan na siyang nawala sa paningin ko, ilang sandali ang lumipas at parang nagdahilan lang ang mga mananahi na nagsigising. Tapos panahihingi nila ng sorry sa akin. Bilang tagapamahala, naging maayos naman akong kausap. Pero syempre hindi ko ibinigay ang buong sweldo nila. Kasi hindi naman natupad ang napagkasundoan na workload. Nagbigay na lang ako ng gratis. Tapos, pinaalalahanan ko sila na sana wag nang mauulit ang ganon. Nang makaalis na silang lahat ay bumalik na ako sa bahay. Bumawi ako ng tulog. Papalubog na ang araw nang magising ako. Diretso ako sa kusina, kung saan inabutan kong humihigop ng mainit na sabaw si Lolo Ambo. Nagising ka na pala. Kumusta? Nakatapos ba kayo? Oho, naitawid naman ho namin ng mga repairs. Medyo nag-alala nga ako. Dahil nung sinilip kita kanina, puro tulog ang mga mananahin mo. Kako tutulungan ko na kayo kung sakaling hindi aabot. Butit nagising naman pala sila. Yun na nga po, Lolo Ambo. Walang gumising sa kanila. Natapos na lahat ang gawain bago sila nagising. Ay nako po, kawawa ka naman. Sinolo mo ang trabaho. Magagalit ang Tia Esperanza mo kapag nalaman yan. May nakatulong naman po ako, si Yuna. Yuna? Yung ipapakilala mo sana sa akin, pero hindi na natin naabutan. Oho, siya nga ho. Baka nalilibang lang ako. Pero saan ba siya nakapwesto? Ang tingin ko kanina nag-iisa ka. Baka inaantok na kayo. Katabi ko po siya. Magkatulong kaming nananahi.
Hindi na kumibo si Lolo Ambo. Tahimik lang niya akong tinatango-tanguan habang humihigop ng sabaw na nasa tasa. Pero dama ko na ayaw niyang maniwala sa sinabi ko. Magkukomento pa sana ako pero nahinto yon dahil sa ingay na narinig namin mula sa kwarto ng mga kasambahay. Sabay kaming tumayo at pinuntahan ng gulo. Inabutan namin na nagwawala si Lorna na parang wala sa sarili, habang ang mga kasamahan naman niya ay tulong-tulong na pinipigilan siya. Ano ba nangyayari dito? Lorna! Tama na yan! Umayos ka nga! Josephine, nasaktan ka ba, Neng? Hindi naman, Lolo Ambo. Salamat sa pagsambot sa akin. Munti ka nang humataw ang ulo ko sa lamisita. Ano kayang gagawin natin? Tumawag na kaya tayo ng tutulong. Parang hindi na normal yung inaarte ni Lorna. Kailangan mo nang kumalma nitong si Lorna. Baka masaktan pa niyang ibang kasambahay natin. Lalong dadami ang problema. Ay, teka. Anong gagawin mo, Josephine? Lorna! Anong nangyayari dito? Bakit ka nananampal ng kasambahay, Josephine? Inabutan ni Tia Esperanza ang pananampal ko kay Lorna. Bagay na agad din naman niyang naunawaan ang ipaliwanag namin ni Lolo Ambo at ng mga kasambahay sa kanya ang buong pangyayari. Si Lorna naman ay pansamantalang nakatulog dahil sa pinainom ng resetang pampakalma. Gabi na, nang maging maayos ang lahat. Sa garden kami niyaya ni Tia Esperanza na maghapunan at para mag-usap dahil may dala siyang balita. At ang marinig ko yon, mixed emotions ako. Ito yung dahilan kung bakit ako nagpalagay ng malawak na solar at may garden pa. Pinagtatawanan ako ng mga kakilala ko. Ang di nila alam, dahil stressful ang buhay ko bilang businesswoman, itong ganitong setup ang nagpapakalma sa akin. Parang ang bigat naman ang dinadala mo. May naging problema ka ba sa Kyoto? Ang problema sa Kyoto ay perang hatid para sa akin. Dahil ang problemang dumarating lang naman sa akin doon ay ang mga pa-repair. Ang problema ko ay galing dito sa Pilipinas. Pasensya na po, Tia. Ay nako, ano bang pasensya? Hayan ang Sakura Sabore cookies. Parang pasensya din yan. Pero may sakura petals sa ibabaw. Masarap na kaulam yan itong green tea. Huli kitang nakitang umupak ng ganyan ay nung may kumukonsumi sa'yo. At may kumukonsumi talaga sa akin ngayon. Yang buwisit na si Vanik at George. Hindi pa ba tayo tapos sa teleserye na yan? Aba, dapat nasa moving on arc na tayo. Saan naman galing ang lingwahe niyong yan, Lolo Ambo? Para kayong teenager kung magsalita. Naririnig ko lang sa mga apo ko. Ano bang nangyari? Pa-suspense ka pa? Nag-overseas call si George sa akin. Nakiusap sa mama niya na makontak ako dahil buhay at kamatayan daw. Hindi pa sila mamamatay ng tuluyan. Yan din ang nasabi ko. Pero eto na nga, naluloka na daw to si Vanika. Bakit? Hindi pa ba siya maituturing na lukaret sa pagiging proud niya bilang kabit? Ganyan-ganyan din ang linyahan ko. Bakit nga daw? Ang dami mong commercial. Lolo Ambo at ka masyado. O heto na. Panay na ang inom ng sleeping pills at pampakalma ni Vanika. Dahil nakakakita daw ng babaeng itim ang buhok na may mahabang kuko. Hinahabol daw siya ng malalaking karayom. Oh, anong kinalaman niyo naman doon? Pinagbibintangan ka niya na ipinakukulang mo siya. Anong ginagawa mo dito sa pamamahay ko, George? Hindi ba't sinabihan na kitang off-limits ka dito? Pinupunta ko ang asawa ko, Tia. O sinong asawa? Nakasampa ng annulment nyo. Kahit ang mama mo ay malinaw nang sinabi sa'yo na huwag mo nang guluhin si Josephine. Nagpunta ako dito, hindi para manggulo. Kung di para magbabala. Iba na ang ikinikilos ni Vanika. Nandalabo na ang isipan niya. Hindi malayo na sugurin niya si Josephine. Subukan lang yang sumugo dito. Manghihiram siya ng mukha sa aso. Ano kaya kung dito po muna ako? Ano?
Para kami cartoons sa sabay-sabay na napalingon sa pinanggalingan ng boses. Nandun si George. Kasunod ang dalawang kasambahay ni Tia Esperanza na pilit siyang pinipigilan na lumapit sa amin. Dahil sa nagiging eksena na madramang sitwasyon, ay sinabihan na ni Tia Esperanza ang mga kasambahay na ayos lang. Nang iwanan kami ng mga yon, ay saka nagsalita si Tia Esperanza. Para kami synchronized singers na sabay-sabay napatanong ng ano sa sinabi ni George. Pero malumana siya nagpaliwanag. Sinabi niyang walang mali siya ang pagpipresenta niya na dun muna manatili. Sa bandang huli, pinayagan siya ni Tia Esperanza. Pero dun sa pinakadulong kwarto siya inilagay. Maigpit siyang sinabihan na huwag niya akong piliting kausapin kung ayaw ko. Bagay na inirespeto naman ni George. Pero sa pangatlong araw niya sa bahay, maayos niya ako in-approach. Magalang, walang pamimilit. Siguro medyo humupa na din ang emosyon ko, kaya hinarap ko din siya ng kalmante. Ang purpose ko noon ay foreclosure. Hapon noon, wala si Tia Esperanza noon at nasa swing ako. Pinapanood ko ang papalubog na araw mula sa swing na inuukop ako. Kalong ko ang Ichimatsudal ni Yuki. Mind if I join you? Suit yourself. This is a public place. Grabe. Tanda mo pa yung unang exchange natin? Well, private property nga lang to. Dahil bahay ito ni Tia Esperanza. Yuki loved that doll. Kahit maliligo siya, kailangan kasama niya yan. Lagi niyang ipinapakisuyo sa akin na isabit ko sa hindi mababasa. Minsan ba naaalala mo pang anak natin? Palagi. Nagsisisi ka ba sa mga nagawa mo? Sobra. Lalo na sa parting sinaktan kita. Sa pagkakasira ko ng tiwala mo at sa insidente sa yate. George, gusto kong malaman ang nangyari. Pakikinggan ko yun kahit masakit. Basta sabihin mo lang sa akin ang totoo. Tumango si George ng dahan-dahan. Makailang beses siyang lumunok. Tapos ay bumuntong hininga. Sa garalgal at nababasag niyang boses ay ikunento niya sa akin ang buong pangyayari. Nagyaya si Vanica na magyate. Pero tumanggi na si Trining na libangin si Yuki. Kaya naman isinama nilang bata at hinayaang libangin ang kasama nilang tauhan ni Vanica na siyang nagpapatakbo din ng yate. Pero nakasalisi ang bata. Nasa gitna sila ng pagpapalitan ng mainit na halik nang abutan sila ni Yuki sa deck. Dahilan para magsisigaw ito at awayin si Vanica. Dahil nakainom na, madaling nainis si Vanica at kinuhang noon ay yakap-yakap na Ichimatsudal ni Yuki. Itinaas si Vanica ang manika. Tapos tinuunan niya ng palad niya ang nun ni Yuki. Siyempre hindi makaabot yung bata. Umawat ako. Sinabihan siya na ibalik na ang manika. Pero tinalon yun ni Yuki. Tapos saktong may malaking alon. Na naging dahilan ng pagtalsik ni Yuki sa dagat. Ganun na nga. Yun ang inabutan na eksena ng taon ni Vanica. At inakala niyang pinagbubuhatan ng kami ni Vanica si Yuki. Pero hindi ko itinatanggi na kasalanan ni Vanica. Naming dalawa ang nangyari sa anak natin. Hindi ko pa din kayo kayang patawarin ni Vanica. Pero nagpapasalamat ako sa pagsasabi mo ng totoong nangyari sa ating anak. Patawad, Josephine. Hindi ko inaasahan na patatawarin mo ako. Ngayon o sa mga susunod na panahon, walang kapatawaran ang ginawa ko. Pero humihingi ako ng tawad dahil sising-sisi na ako. Kailan pa, George? Kailan nagsimula ang relasyon niyo? Sa ikalawang taon ng paglilibin natin. Tagal na pala. Magaling ka magdala, no? Hindi ba lang kita nahuli o nahalata? Maliban lang sa gabing yon. Doon pa mismo sa... Pagod na ako magalit. Wala na talaga Josephine. Kahit konti ay wala ka nang nararamdaman para sa akin. Kahit malang sana galit ay umasa kung may makikita ako sa'yo. Kahit papano, may pag-asa pang maayos natin. Pero ito... Closure na lang ang habol ko sa pagitan nating dalawa, George. Kabaliwan na lang na magpatuloy pa tayong dalawa. At tawagin yung pagmamahal gayong kahit tagal mo na. Nyo ni Vanica. Ako niloloko. Nasaan ang pagmamahal doon? Oo, mali talaga ako.
Pinagsisisihan ko ang nagawa ko. Kargo mo na lang yan. Ngayon ka lang naman nakaramdam ng ganyan dahil nahuli na kayo ni Vanica sa illicit affair niyo. Panahon na lang ang bahalang gumanti at sumingil sa'yo. Sa inyo ni Vanica. Maaaring sa'yo'y sapat ng pabayaan ng tadhanang makialam. Pero hindi ganun kabait ang pangako niyang napako! Oras na ng paniningil! Saglit na umugong ang hangin. Animoy may malakas na bagyo. Sa isang kisap mata, nandun ang nilalang na kung tawagin ay pangakuan. Iniharang ni George ang sarili niya sa harapan ko. Ramdam na ramdam ko ang panginginig niya. Maging sa boses niya ay bakas ang matinding takot. Pero pilit siya nagpapakita ng katatagan. Kung sino ka man, o kung ano ka man, ako na lang ang saktan mo! Huwag na ang kasawa ko! George! Hindi ito ang oras para magtapang-tapangan ka. Tingnan mo ang estado mo. Nanginginig ka ng sobra. Tama siya. At anong asawang sinasabi mo? Hindi ba't nangaliwa ka? Matapos ka magbitiw ng panghabang buhay na pangako. Ano? Anong sinasabi mo? Sabi mo noon, nangangako ako na ikaw lang ang mamahalin ko. Na hindi ako titingin sa ibang babae. Ikaw lang sa puso ko. Sumpang pangako. Kung sino man ang magsinungaling, sa paglunok ng 10,000 karayom, siya ay papatayin. Nagkatinginan kami ni George. Ang sinabi ng pangakuan ay ang mga mismong salita na binitawan ni George sa akin nung nag-tour kami sa Japan sa isang templo sa Kyoto. Bago pa kami makapagsalita, ay nagsalita ulit ang pangakuan. Nang mangako ka, hindi lang ikaw, ang asawa mo at ang anak ninyong nasa sinapupunan niya ang nakarinig sa iyo. Nandun din ako. Ikaw? Ikaw yung babae nagpakita sa akin sa panaginip. Ang babae nagsabi ng tungkol sa hindi dapat sinisirang pangako. Oo. At sinabi ko din na magkita ulit tayo. Dahil hindi lang ako may gusto makita at makasama ka. Kahit siya'y sabik na sabik nang mayakap ka ulit. Sinong siya? Hindi ka man takot sa asin, pero dito sa sulo na may nagbabagang apoy, sigurado akong matatakot ka! Ilayo mo sa akin yan! Alis! Umalis ka! Hindi pa tayo tapos, Taxel! Kung nakaligtas ka ngayon, babalik at babalik ako para maningil! Dahil ikaw ang lumalag sa akin! Ikaw lang din ang tanging makakapagpatahimik sa akin! Dahil sa biglang pagdating ni Lolo Ambo na may dalang sulo, ay napaalis ang pangakuan. Nakabalik na pala sila ni Tia Esperanza at naramdaman ni Lolo Ambo ang kakaibang presensya sa paligid. Agad siya nagsindi ng sulo at sinugsog kung saan nanggagaling ang presensya, kaya agad niya kami nasakluluhan. Matapos nun, pumunta kami sa nanay kung saan nando si Tia Esperanza na inaabangan naman kami. Nang nakaupo na kami lahat sa pabilog na mesa, ay tinanong ko agad si Lolo Ambo. Paano niyang nalaman na ang kahinaan ng pangakuan? Ay sulo, Lolo Ambo. Josephine, gusto ko munang linawin sa iyo na hindi lahat ng pangakuan ay apoy ang kahinaan. Konforme yon sa nilalang na nagpahiram ng kanyang katawan para mabigyang katuparan ng isang marubdob na kahilingan. Anong nilang naman po ang katulong ng pangakuan na yon? Ang babae ng Niebe, o mas kilala sa Japan bilang Yuki Onna. Paano niyo namang nalaman yun? Pumunta kami ng Rizal at nagtanong sa isang kakilalang albularyo nitong si Lolo Ambo. Dati siyang aktibong manggagamot. Dinala namin ang isa sa damit na pinaghubaran mo, Josephine. Bakit ho sa akin? Dahil ikaw ang dinidikitan ng pangakuan na yon, mas tamang sabihin na itinatangi ka niya. Bakit ako? Ano na naman ba yun? Panginoon ko, hindi na natahimik ang bahay na ito. Pinuntahan namin ang mga nagkakagulang kasambahay at inabutan namin silang nakasiksik sa isang sulok ng servants' quarters. Nang makita kami ni Cheche na papalapit ay agad niyang itinuro ang ibabang bahagi ng isa sa mga double-decker na higaan. At doon ay nakita namin si Lorna. Nakanganga.
at nakalabas ang dila niya na punong-puno ng itinuhog na karayom. Diyos ko po! Lorna! Kayong lahat, umalis na muna kayo sa kwartong to. Kilos na! Bilis! Lolo Ambo, anong gagawin natin? Hindi maniniwala ang pulis na hindi ito krimen o walang foul play na nangyari dito. Tatawagan ko ang kakilala ko. May koneksyon siya sa kapulisan at pinaniniwalaan din siya ng isang hepe ng PNP kapag tungkol sa kababalagan. Patitingnan muna natin sa kanya ang katawan ni Lorna para malaman natin kung gawa ito nung pangakuan. Sige. Sige, kung yon ang sa tingin nyo ang tamang gawin. Lumipas ang magdamag. Sa salas na lang kaming apat nagpalipas ng gabi. Sa sofa kami datnan at panawan ng ulirat. Bandang madaling araw ay dumating ang sinasabi ni Lolo Ambo na kakilala niya. Diretso sila sa servants' quarters at tinignan ang katawan ni Lorna. Mataas na ang araw nang lumabas sila. Nag-usap silang saglit. Tapos sinabihan kami na bandang tanghali ay may kukuha na sa katawan ni Lorna. Pag-alis ng kakilala ni Lolo Ambo ay bumalik siya sa salas at kami naman ang kinausap niya. Anong sabi ng kakilala mo, Lolo Ambo? Gawa ng isang nilalang ang nangyari kay Lorna. Ang espesyal na unit na pinababahalaan ng kakilala niyang pulis ang kukuha sa katawan mamaya. Pero may mas malaki tayong problema. At kayo, George at Josephine, ang pangunahing sangkot. Ano? Bakit kami? Maintindihan ko kung ako lang. Sa akin galit ang nilalang na yon. Pero bakit dami si Josephine? Mabutit alam mong ikaw talaga may kasalanan ng lahat ng to. Pero sangkot si Josephine dahil siyang ipinaghiganti ng pangakuan na yon. Ha? Paano? Wala akong balak magiganti kina George at Vanica. Bahala na sila sa buhay nila. Yan ang sabi mo. Pero iba ang pakay ng pangakuan dahil punong-puno ng puot si Yuki. Hindi niya gusto na naaapi ang mama niya at hindi siya matatahimik hanggat hindi nagbabayad ang may kasalanan sa iyo. Ni Yuki? Bakit nadadawit ang pangalan ng anak namin dito, Lolo Ambo? Nang mangako ka sa shrine na yon, isang Yuki Onna ang nakarinig. Ginawa niyang guardian siya ni Yuki at nang mamatay ang anak niyo, ipinahiram niya ang katawan niya kay Yuki para makasama niya ulit si Josephine at maiganti. Maiganti? Kanino? Sa amin ni Vanica? Ay hindi, sa kapitbahay niyo. Lolo Ambo naman. Abay loko itong si George. Tatanong-tanong pa. Ikaw nagunggong kang lalaki ka. Makinig ka. Hindi mo alam ang hangganan ng pagbabahal ng anak niyo para dyan kay Josephine. Anong sinasabi niyo? Hindi ko kayo maintindihan. Sinasabi ng isang ina ay hindi kailanman malilimutan ng kanyang anak. Pero para sa inyong anak na si Yuki, ang pagmamahal ng isang anak para sa kanyang ina ay nagpapatuloy hanggang sa kabilang buhay. Yuki? Josephine, kailan mo huling nakita si Yuna? Si Yuna? Kailan nga ba? Medyo matagal-tagal na din siyang hindi nagagawi dito. Hindi talaga siya pupunta dito dahil nanghihina na ang Yuki Onna na nagpapahiram ng katawan niya sa anak mo. Isa pa, malaki-laki ang pinsalang natamo ng pangakuan nang sabungin ko siya ng sulo. Anong sinasabi niyo? Bakit nasasali naman si Yuna sa usapang to? Josephine, hindi tao si Yona. Nag-report sa akin ang mga mananahi na madalas ka daw nilang nakikitang nagsasalita nang walang kausap. Hindi. Totoo si Yuna. Katulong ko pa siya sa pagre-repair ng mga kimono. Sinabi ko sa inyo, Lolo Ambo, di ba? Josephine, nakita kitang may kinakausap at tinatawag mo na Yuna. Pero walang tao. Ikaw lang ding mag-isa mo ang nananahi. At ang dahilan ng biglang pagtulog ng mga mananahi ay dahil sa kinakain ng Yuki Onna ang enerhiya nila. Ano? Teka, hindi ko maintindihan. Si Yuna
ay ang anyo ng Yuki Onna na ipinahiram ang katawan sa anak mong si Yuki. Nagbalik si Yuki sa tabi mo bilang si Yuna. Hindi mo ba napansin? Lumalamig ang paligid kapag nakikita mo si Yuna. Ngayong nabanggit niyo yan. Oo, parang ganun na nga. Isang palatandaan na may babae ng nyebe sa paligid kapag bumabagsak ang temperatura dahil sa yelo sila nakatira. Isa pa, kailangan nila ng enerhiya para makagalaw. Kaya nang hina ang mga mananahi nang nagtagal sa tabi mo si Yuna. Halong saya at lungkot ang naramdaman ko. Saya dahil totoo pala ang pakiramdam ko na kasama ko si Yuki. Nagbalik ang aking anak, ang aking munting anghel. Pero nalungkot din ako na napuno ng puot si Yuki dahil lang sa pagmamahal niya sa akin. Oo, proud ako na may kakampi ako. Pero hindi sa paraang nasira ng kabutihan sa puso ng aking anak. 2 nang nasasawi. Hindi ko na gusto pang madagdagan yon. Lumipas ang araw na yon nang walang anumang gulo na sumunod pa. Bagay na labis namin ipinagpasalamat. Pero pagdating ng hating gabi, habang nasa kalagitnaan kami ng tulog, ginulantang kami ng malalakas na pagkalampag sa gate. Lumabas ka dyan, Josephine! Hayop kang babae ka! Aba, sino bang lintik na yon? Hating gabi na. Ubod naman ng iskandalosa. Lumabas ka, sabi! Kung hindi ay liliyaban ko ang lugar na to! Di yata't boses ni Vanica ay yun. Tama kayo, Tia Esperanza. Si Vanica nga nagsisisigaw sa labas. Hindi ako pwede magkamali. Boses niya yan. Total ay nagising na kaming 4, kaya magkakasama kaming lumabas at hinarap ang nagwawalang si Vanica. Dinatan namin siya na kinakalampag pa din ang grill sa gate gamit ang tubo na hawak niya. Magulo ang kanyang buhok at nangingitim ng ilalim ng kanyang mata dahil sa laki ng kulaba. Nagbabalat ang labi niyang nanunuyo at ang laki na ng ipinayat niya. Para nang naluloka ang kislap sa mata niya. Yun! Magkasama pala kayong dalawa. Ano naman sa'yo kung magkasama kami ni Josephine? Mag-asawa kami. George! Layuan mo ng babaeng yan! Mangkukulam siya. Kinukulam niya ako para mabaliw, tapos ikaw ginagayuma kanya. Bumalik ka na sa akin. Masaya tayong dalawa, di ba? Huwag mo hayaang magtagumpay ang mangkukulam na yan. Hoy, Lucaret! Hindi ko kailangang kulamin si George. Iyo na siya. Total naman. Napakatagal mo nang ibinubukay ang mga hita mo para sa lalaking kasal na. Hindi mo lang matanggap na ako ang mas gusto niya. Na mas nasarapan siya sa akin kesa sa kaya mong ibigay. Kaya mo ako kinukulam. Ilabas mong manikang ginagamit mo sa akin. Hindi na niya kailangan pang ilabas ang hinihingi mo, babae. Anong? Dahil ako na mismo magdadala sa'yo nun! Yeah! Matapos humangin ang malakas na animoy, may bumubugang yebe kung saan. Biglang nabuo at lumitaw si Yuna sa likod ni Vanica. Kumalawit ang kaliwang braso niya sa leeg nito at pilit siyang pinalihad. Habang ang kanang kamay naman niya ay inabot ang kanang kamay ni Vanica at unti-unti hinigit pa itaas sa may kanang balikat nito papunta sa kanyang bibig. Tumitig siya sa aming 4 na nasa likod ng rehas na gate. Ayan na siya. Nagpakita na siya. Dahil lang sa hindi niyo ako makita, ayaw niyong paniwalaan na nandito ako. Ngayong nakita niyo na ako, katapusin natin ang babaeng to! Diyos na mahabagin. Para siyang si Yuki na lumaki. Oh, sino yan? Yuna! May gaganti na kita. Hindi ka naiiyak. Aalisin ko na ang tao na naging dahilan ng pagkasira ng pangakong ibinigay sa'yo. Bakawalan mo ako! Manahimik ang babaeng makasalanan! Ikaw at ang lalaking nilandi mo ang punot dulo kung bakit hindi makapunta si Yuki sa kanyang paroroonan! Babae ng nyebe. Batid kong mabigat ang aming naging kasalanan. Pero kung maaari lang, huwag ka nang manakit pa ng iba. Kami na lang. Kami lang naman ang nagkasala sa'yo. Magaling! Napakagaling mo magsalita. Ani mo isa kang dakila. Tanga! Anong kayo na lang? Dapat lang naman na magbayad kayong dalawa ng makasalanang babaeng to. Kung ganon, bakit ka pa nananakit ng iba?
ko sa'yo, tanda, ay bakit hindi? Ang batas ba ng tao ay para lang sa napipiling individual? Hindi naman, di ba? Ganon din ang paniningil ng mga katulad namin. Ang hatol ng tadhana. Mahagip ang mahagip. Tama ka, babae. At ngayon, ipapakita ko sa inyo kung paano mamarusang isang pangakuan na kagaya ko! Unti-unting nagbago ang anyo ni Yuna. Mula sa tuktok ng kanyang ulo ay tumubo ang mga naglalakihang karayom na nakaarko. Ani may mga mapamarusang sungay. Ang maputi na niyang balat ay lalo pang namuti na parang kumikinang na nyebe. Ang buhok niyang mahaba ay lalong humaba at halos maabot na sa kanyang talampakan. Habang ang kanyang labi at mata ay nagkulay nagdudugong pula. Maging ang kanyang kukong humaba ay ganun din ang kulay. Sa isang kisap mata ay naging maputing kimono na parang gawa sa nyebang nagisuot niya. At ang obi na kulay pula ay muling nakita sa parting baywang niya. Nang matapos siyang magbagong anyo, ay napasinghap sina Lolo Ambo at Tia Esperanza. Nako po, at nagpakita na talaga ng tunay na anyo niya ang pangakuan. Nakakakilabot. Masdan nyo! Kung ano ang ginagawa sa mga taong naninira ng mga pangakong inialin na sa iba! Ang daliri ko! Tulungan niyo ako! Kinakain ang daliri ko! Diyos ko po! Buong hiniliit ni Vanica ay ubod diin na kinagat ng pangakuan. Kinagat niya yon hanggang sa tuluyang naputol. Pagkatapos ay nginuya niya yun na para bang kumakain lang siya ng masarap na putahe. Habang nakatitig siya sa aming lahat, pagkatapos noon ay gumapang ang kaliwang kamay niya sa bibig ni Vanica. Pilit niyang ibinuka yun gamit ang kanyang mga daliri. Pagkatapos ay hinigit niyang dila nito. No! Anong gagawin mo sa akin? Bitiwan mo dila ko! Sumpang pangako! Kung sino man ang magsinungaling sa paglunok ng 10,000 karayom, siya ay papatayin! Hindi! Ayoko! Wag! Anong nangyayari? Anong nangyari? Bakit nakakaganon si Vanica? Isinasakatuparan na ng pangakuan ang parusa kay Vanica. Anong ginagawa mo? Ang sakit! Tulong! Tulungan niyo ako! Parang awa niyo na! Unti-unti ay may nagtubo ang mga karayom sa dila ni Vanica. Bawat himay-may noon ay hindi pinatawad. Hanggang sa gumapang yun sa kanyang labi. Pagapang sa pisngi, hanggang sa tuluyan ang nabalot noon ang buong mukha ni Vanica. Hindi pa nasiya ng pangakuan. Kumuha siya ng isang malaking arko mula sa ulo niya at itinarak yun sa kaliwang bahagi ng likod ni Vanica. Tumagos yun sa kanyang kaliwang dibdib. Kasabay ng pag-agos ng masaganang dugo ay binitawan na siya ng pangakuan. Parang nauupos na kandila si Vanica na dumausdos pabagsak sa lupa. Ilang sandali siyang kumikisig-kisig habang bumubuka-buka ang bibig na parang istang naghahagilap ng hangin. Tapos, noon nalagutan siya ng hininga ng nakadila. Tumingala ang pangakuan. Pagkatapos ay bigla yung napaluhod habang daklot ang kaliwang dibdib. Bigla ko napatakbo papunta sa kanya. Yuna! Josephine! Anong nangyayari sa'yo? Josephine! Lumayo ka sa halimaw na yan! Tama siya. Isa akong halimaw. Hindi ka ba natatakot sa akin? Niloko kita. Itinago ko sa'yo kung ano talaga ako. Kung sino ako. At kung anong pakay ko kung bakit lumapit ako sa'yo. Pero hindi mo ko sinaktan. Hindi. Hindi ko kailanman magagawa yun sa'yo. Sabihin mo sa akin, Yuna. Ikaw ba si Yuki? Kaya mo ba ako nilapitan dahil sa'yo nang gusto ni Yuki? Bigla ay nag-angat ang tingin ng pangakuan. Sinalubong niya ang aking mga mata ng mata niyang parang buwan na namumula. Pagkatapos, hinagip ng mga kamay niyang malamig ang mga kamay ko. Miss na miss ka na niya. Awang-awa din siya sa'yo. Sa mga huling sandali niya, ay ikaw ang iniisip niya. Nalulungkot siya na iiyak ka daw kapag nakita mo siyang patay. Dahil alam niyang mahal na mahal mo siya. Yuki, mahal niya talaga ako.
Mula sa sinapupunan mo, ay binantayan ko na si Yuki. Magmula nung makita ko kayo ng asawa mo sa templo. Kaya nang marinig ko siyang humiling, ay pinagbigyan ko siya. Naghihina ka na, babae ng Niebe. Marapat ka nang umuwi sa pinanggalingan mo. Kung di ay tuluyan ka nang maglalaho, mawawala din ang gabay ni Yuki patungo sa dapat niyang puntahan. Hindi pa tapos ang mission ko, tanda. Hindi pa nagbabayad ang lalaking sumira ng pangako niya. Lumabas na din sina Tia Esperanza, Lolo Ambo at George. Nang marinig ni George sa sinabi ni Yuki Onna, ay lumapit siya sa amin at lumuhod sa harap nito. Matiim niya itong tinitigan. Kung ako ang tinutukoy mo ay heto ako. Gantihan mo na ako para matahimik ka na. Huwag mong isipin nagpapakabayani ka. Hindi. Alam ko nagkasala ako. Kulang pa ang buhay ko para mapagbayaran ang nagawa ko. Pero kung ang kamatayan ko ang magpapatahimik sa kaluluwa ng aming anak, heto ako. Kitlan mo ako ng buhay. Papa? Bakit mo kasi sinaktan si Mama? Yuki, anak ko! Sa saglitang pagdaan ng hangin ay biglang nagbago ang boses ni Yuna. Lumiit yun, para naging bata. Maging ang paraan ng pagsasalita niya ay parang sa isang bata. At nang marinig ko yun, alam ng puso kong ina na siya si Yuki. Yuki! Bakit ka po nakipag-kiss kay Ninang Vanica? Hindi mo ba love si Mama at ako? Bakit mo po binigay ang promise mo? I'm so sorry, Yuki baby. Mali si Papa. Naging marupok si Papa. Patawad anak. Dahil sa pagiging mahina ko ay napahamak ka. Wala akong kapatawaran, anak. Ang lungkot-lungkot ko, Papa. Kasi umiyak si Mama, gawa mo. Kahit ang kaibigan ko na si Yuna, nagalit sa'yo. Sabi niya, ba't daw ang nagbe-break ng promise? Oo, anak. Mali talaga si Papa. Maling-mali ako. Mama! Mama, ang dilim! Bakit madilim? Biglang dumilim! Ang lamig! Hindi ko na kayo makita ni Papa! Nasaan ka, Mama? Yuki, nandito si Mama. Hawak kong kamay mo. Heto ako. Nabibilang ng oras, Josephine. At ikaw, lalaki. Talaga bang nagsisisi ka na? Sa kaibuturan ba ng puso mong makasalanan? Talaga bang gusto mong pagbayaran ng iyong kasalanan? Oo. Kahit pabuhay ko ang ibayad ko. Maswerte ka. Kahit nagkasala ka, mahal ka pa rin ng anak mo. Kaya naman itong kukunin kong bayad mo. Sa pagbalik ng kamalayan ng Yuki Onna sa katawan ni Yuna, ay kinagat niya ang kanang hinliliit ni George. Kinain niya yon. Napasigaw si George sa sakit. Si Tia Esperanza naman ay napatalikod at si Lolo Ambo ay napangiwi na lang sa nangyayari. Nang matapos ang pagnguya, ay muling nagsalita si Yuna. Hinang-hina na siya. Tandaan mong araw na to, lalaki. Ang putol mong kanang hinliliit, ang magpapaalala sa'yo ng pagbibitaw ng pangako, ay isang sagradong bagay. Hindi yung pinapakawalan lang dahil sa gusto mo o dahil sa bugso ng damdamin. Oo, tatandaan ko. Huwag ka nang magkakamali. Dahil sa oras na sumira ka muli sa pangako mo, magbabalik ako't palalamunin kita ng 10,000 karayom. Josephine, hanggang dito na lang ang maipapahiram ko kay Yuki. Maraming salamat, Yuna. Bago kami tuluyang umalis, ay may gusto daw hilingin sa'yo si Yuki. Mama, nakikita na ulit kita! Yuki! Sabi ni Yuna, alis na kami. Hahatid na niya ako sa pupuntahan ko. Doon daw hindi na kita makikita. Doon daw kita hihintayin. Para kapag papunta ka na doon,
Hindi ka na matakot kasi nandun na ako para silubungin ka. Oo, anak. Hintayin mo si Mama. Magkikita po ulit tayo. Pero Mama, sabi ni Yuna, kailangan ko daw makatulog para makapunta na kami doon. Pwede po bang kantahan mo ko nung song mo kapag papatulugin mo ko? Yung kinakanta mo kapag nagtutalk tayo sa phone? Oo naman, anak. Kahit ilang ulit pa kitang kantahan. Anumang pigil ang luha ko, hindi ko na nagawa pang pigilan ang pag-uunahan ng pumatak. Niyakap ko mahigpit ang katawan ni Yuna na kasalukuyang inuukupa ng kaluluwa ni Yuki. Sinababasag kong boses sa pagitan ng pag-iyak ay ipinaghele ko si Yuki. Tulog na aking anak. Tutulog na ako, Mama. Sa aking mga dasal, kahit karga ko'y alaalay ko pa rin ng mahal. Mahal din kita. At kung di na maulit ang duyang kahoy sa kubo, sa puso ko'y abang buhay. Hanggang sa kabilang buhay. Inele pa rin kita, anak ko. Habang buhay ko pagsisisihan at pagbabayaran ng nagawa ko. Hindi ko malilimutan ito hanggang sa tumandang tanda na ako. Ang pagmamahal ng isang anak para sa kanyang ina ay walang hangganan. Tulog na, tulog na. Tutulog na ako, Mama. Mahal ka ni Mama. Mahal kita, Mama. Hanggang sa kabilang buhay. Kahit sa alaala na lang. Kahit sa alaala na lang. Salamat sa pagmamahal, Mama. Iintayin kita. Paalam, Yuki. Magkita tayo ulit. Patapos noon ay huminga ng malalim si Yuna. Marahang pumaling ang kanyang mukha at tumapat ang kanyang pisngi sa aking balikat. Unti-unti naging malamig na puting buhangin ang kanyang katawan. Naging yebe yun at tuluyang natunaw. Isang kristal na bulaklaking yelo o snowflake ang naiwan doon. Pinulot ko yon at buong pagmamahal na hinalikan. Hindi na kami nagkabalikan pa ni George. Huli kong balita sa kanya, nagpastor siya at nanatiling single. Ako naman ay nakabase na sa Kyoto kasama si Tia Esperanza. Umuuwi-uwi ako dito sa Pilipinas para dalawin sina Mama at ang punto ni Yuki. Ginawa kong ornament ng Ichimatsu-doll ang naiwang snowflake mula sa natunaw na katawan ni Yuna. Ang karanasan kong ito ang nagpatunay sa akin na hindi basta-basta ang mangako and that promises are not made to be broken. Dahil hindi lang tayo nakakarinig noon, may ibang puwersa pa. At kung minamalas-malas ka, mararanasan mo ang dinanas namin ng aking naging asawa. Pinatunayan din ito na hindi lang mga ina ang hindi nakakalimot sa kanilang mga anak. Dahil may mga anak din na labis kong magmahal sa kanilang mga ina, kagaya ng aming si Yuki. Sa kung sino man nakakarinig o nakababasa ng aking liham, hiling ko na sana'y maging aral at paalala ang aming karanasan. Ang pangakong inyong binitawan ay palagi niyong paninindigan at bibigyang katuparan. Sapagkat hindi niyo alam, baka sa inyong pagsira sa inyong sinumpaan, kayo naman ang puntahan ng pangakuan. Hanggang dito na lamang po ang aking liham, Miss Ami. Maraming salamat po. Isang ina na may anak na labis na nagmamahal sa kanya, Josephine. Tulog na aking anak sa aking mga bisig. Kung pwede lang sana oras ay aking